Habang ito inyong binubuksan na ipaalaala na kanina at gusto ko na mga tatay ay magpaiwan mamaya dahil sa Sabado na po yung ating Zone 3. Zone 3 tayo, di ba? Zone 2, okay, na AMD Fellowship. At gaganapin po dito sa KM4 La Trinidad. Okay, kaya lahat ng mga tatay, Brother Digno, ay i-request natin na magpaiwan dahil may part doon ng tatay ng Calvary. Kayo po yung magbibigay ng special song. At siguro baka sakaling makaawit uli yung mga tatay natin doon sa darating na zonal fellowship na ito. Kaya lahat ng mga tatay ay magpaiwan. And then mga nanay, kasama rin, magpaiwan din po kayo dahil wag niyong hayaan na yung susunod na gawain naman ay makalimutan natin dahil ang ating Section 3 LM Conference naman ay sa October 18. So 11 ang AMD and then 18 ang LM. So magkasunod lang yan. So kailangang mapaghandaan, mapag-usapan uli at malaman po natin yung mga dadalo sa gawain ito. 1 Kings 17. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook of Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee. Now, ang ating text ay hanggang verse 16, but we will jump from that verse to, amen, verse number 8. At ang sabi ng Bible, And the word of the Lord came again to Elijah, saying, Arise, get thee to Sarephat, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman, okay, there to sustain thee. So he arose and went to Sarephat. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Praise God. Ang salita ng Panginoon na nais kong dalhin po sa atin ngayong umaga, praise God, ay may pamagat na nagsasabing the atmosphere for divine demonstration. Sabihin nga natin lahat, the atmosphere for divine demonstration. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming nabasa. Pinagpala mo na ito at ang aming dalangin, pagpalain mo nawa muli, O Diyos. At gayon na rin ang aming pong mga pakinig, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Patuloy mong punasan ang iyong banal na Espiritu upang ang kapahayagan at unawa mula sa iyong mga salita, Panginoon, ay aming lubusang tatanggapin. Lord God, na may bukas na puso't isipan na siyang magdadala ng patuloy na pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. At O Diyos, dalangin po namin na ikaw ang patuloy na siyang humipo sa bawat puso, patuloy na kumatagpo sa bawat pangangailangan. Katulad ng nais namin at patuloy na dalangin lagi na sa aming mga pananambahan, mangyari nawa ang kalooban mo at ikaw nawa, O Diyos, ang siyang patuloy na maitaas at maluwalhati maging sa bahangin ito ng amin pong gawain ang pakikinig ng iyong mga salita. Kaya, O Diyos, sa pangalan mo hinihiling po namin ang iyong mayamang pagpapala na ipagkaloob mo sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. And all God's people say in Jesus' name, Amen. God bless you all. Makakaupo na po kayo. The atmosphere for divine demonstration. When we talk about the word atmosphere, ang nasa isipan po ng karamihan sa atin, it's about the climate. Sabihin natin lahat, climate. Katatapos lamang ng bagyo na si Nando, and then ang sumunod ay sino? Si Opong, Opong. Ngayon,
Katatapos lang si Paulo at ang kasunod na mga kapatid ay si Zoraida. Tama ba? Zoraida yung pinaka-Z, letter Z. Okay, kung yun ang pinakadulo. Okay, so ang dami pang naka-line up bago si Zoraida, no? But the word atmosphere means climate. Sabihin natin lahat, climate. Di ba, dapat tayo magpasalamat sa Diyos dahil paggising natin kaninang umaga, napakaaliwalas ng paligid. Amen, wala na yung makulimlim, madilim na kalawakan. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. At ang atmosphere, napakaganda. Ang atmosphere, ang climate, napakaganda. And the word atmosphere also means environment. And condition and circumstance. So yung salitang atmosphere ay hindi lang tungkol sa climate ang pinag-uusapan. Hindi lang tungkol sa environment, kundi ito rin ay tumutukoy sa kondisyon. Ibig sabihin, sa kalagayan, sabihin natin lahat kalagayan, na ang Panginoon sa kanyang mga pagkilos at paggawa lagi na, ay meron siyang hinihintay na kalagayan. Meron siyang hinihintay na sitwasyon o masasabi nating environment bago po magkaroon ng divine or makalangit. Sabi natin lahat makalangit. Divine demonstration o makalangit na pagkilos mula sa kanyang dakilang trono ng biyaya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, ang Diyos ay nandyan lang. Sabihin natin lahat, ang Diyos ay nandito. Hindi nawawala ang Diyos sa eksena. Tandaan ninyo, hindi mo kailangang hanapin ang Diyos. Minsan may mga tao hinahanap nila ang Diyos. Pero hindi mo kailangan hanapin ang Diyos eh. Dahil ang Diyos, pinupuno niya ang lahat ng dako. Yes, may mga pagkakataon sa Bible, itinuturo sa atin sa mga salita ng Diyos na we must seek the Lord. Kailangan nating hanapin ang Panginoon. Hindi ibig sabihin na pag sinalita ng salita ng Diyos na hanapin mo ang Diyos, hindi ibig sabihin na nawawala ang Diyos. Hindi ibig sabihin na may mga panahon na wala ang Panginoon, no. Alam niyo, nung nag-alay nga si Solomon sa templo sa Jerusalem, napag-aralan natin minsan yan at nabasa na doon sa dedication service ng templo, nagsisimula pa lang na nananalangin, amen, si Solomon at ang buong bayan ng Diyos, amen, buong bayan ni Israel. Ang kapangyarihan ng presensya na ng Panginoon ay pumuno doon sa templo na kanilang kinaroroonan. Nang sabi ng Biblia na dahil sa napakakapal na presensya ng Panginoon ay halos hindi na makaganap yung mga musikero, yung mga awit, at yung mga naninilbihan sa loob ng templo. And then nung nagpasimulang nanalangin si Solomon, at pag-aalay sa templong itong sabi niya, salamat Panginoon, pinagkaluban mo kami ng ganitong gusali. At dito ngayon ay napupuno ito ng iyong presensya at kapangyarihan. Pero sabi ni Solomon, pero Panginoon, ano itong gusali ito? Kapirasong sisidlan lang, kapirasong lugar lang. Dahil kung presensya mong pag-uusapan, tunay nga na maging ang langit at langit ng mga langit ay hindi pwede at kulang pa para paglabnan at paglagyan ng iyong presensya. Read your Bible. Even the heaven of heavens cannot contain thee, O Lord. Yan ang dalangin ni Solomon. So ibig sabihin, ang Diyos hindi nawawala kako. Pinupuno niya ang lahat ng dako. Nandyan siya sa lahat ng panahon. Pero alam nyo, may mga pagkakataon na ang Diyos ay naghihintay ng sitwasyon. Ang Diyos ay naghihintay ng atmosphere. Ang Diyos ay naghihintay ng isang kalagayan bago mo siya maramdamang personal. Bago mo makita siya, amen, personal. Bago mo masaksihan ang kanyang makapangyarihang pagkilos sa buhay na ito. Palakpakan mo ang ating Panginoon. You know what? There is a common element
that unites all people in the world today. Alam nyo, meron po isang elemento na ang elementong ito ay masasabi natin nagiging common o ito ay pangkaraniwan na ito ang nag-uugnay sa atin, sa lahat ng tao sa mundong ating ginagalawan, mananampalataya o hindi mananampalataya. And there is one thing that every person in this room and in this building has also in common. Hindi lang sa labas ng gusaling ito, dito na lang sa gusali na ating kinaroroonan ay merong isang bagay ng bawat isa sa atin ay masasabing makakarelate ka sa isang bagay na yan sa lahat ng kapwa mong nakaupo ngayon sa gusaling ito. Pag tinignan mong yung paligid, iba-ibang mukha ang naririto. Tignan mo nga kung kamukha mo ang narito. Iba-ibang mukha. And then pag tinignan mong paligid, iba-ibang kasuotan ang meron sila. Iba-ibang kulay. Amen. Ang suot nila. Pero alam nyo ba, mga kapatid, nagkakaiba-iba ba maaari ang ating katauhan, ang ating anyo, ang ating masasabi pong kasuotan ngayon at sabihin na lang natin maging edad, maging kulay. Hello? Magkakaiba-iba man. Pero meron tayong isa na dito'y masasabi na tayo'y nakaka-relate sa bawat isa. At dito'y nagiging masasabi nating komunito na sitwasyon. Dahil ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, na atmosphere, ang pinag-uusapan natin na sitwasyon na ito, ang bawat isa sa atin na naririto, whether you believe this or not, at minsan meron pa tayong mga denial, mga kapatid, nandun tayo sa denial mode na sinasabi, but this one thing that we have all in common is this. And, are you ready? And, follow me. N, E, D, S. Hindi po DDS, but N, E, D, S. In other words, we all have needs. Again, we all have what? Sino ritong walang pangangailangan, taas ang kamay. O sino naman dito ang may mga pangangailangan, taas ang kanila mga kamay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, all these needs draw us closer together, amen, to the throne of grace as one, amen, group of people, mga kapatid. Yes, ito yung nag-a-attract ka. Sabihin natin lahat nag-a-attract ka. Ito yung nakakakuha sa atensyon ng Diyos para siya'y makagawa, amen, at makakilos, amen, to demonstrate His power, to demonstrate His ability, to demonstrate, mga kapatid, yes, hallelujah. He's what we call the supernatural act, mga kapatid, na masasabi natin na siya lang ang pwedeng gumawa. Bakit? Dahil pag may pangangailangan, are you ready for this? When there is a need, amen, it is a showtime for God to demonstrate His power, His strength, and His ability. Palakpakan mo ng ating Panginoon. So this is what attracts the Lord. This is the atmosphere for the divine demonstration. Yes, may mga pagkakataon, there will be times in every one of our lives when we will experience a need of some type. Maaring ngayon, maaring napaka-relax, sabihin mong relax. Napaka-relax ng iyong sitwasyon. And it seems na when we talk about a need, ay masasabi mo, sa ngayon exempted ako dyan. Dahil I have no need now. My life is good. My life is okay. My situation is relaxed. All is well. Naririnig natin yan. All is well. Sabihin mo nga sa katabi mo, all is well. Is that true?
Is all is well? Huh? Oh yes. There will be times, may panahon na darating, na we will experience a need of some type. Perhaps that need will be a material in nature. Maaaring ang pangangailangan niya ng darating ay material na kalagayan. Na itong material na kalagayan na kadalasang pangangailangan na dumarating sa sangkatauhan, mga kapatid, ay mistulang ito ang higit na nakakakuha sa ating atensyon. Speaking of needs, kadalasan ng mga prayer-request ay umiikot sa mga material needs. Ang lahat ay magsabing amen. Kaya dito sa church natin, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng prayer hanggang ngayon. Kaya may mga prayer request tayo. Pero pwede ko bang sabihin na after na matugon yung prayer request mo, magparamdam ka naman din. At magsabing, salamat sa Diyos, gumaling ako. Salamat sa Diyos, pinagpala ako. Salamat sa Diyos. Kaya salamat, Sister Nena. Akala ko, nasa prayer request pa rin ngayon eh. Pero nandyan na siya. Taas mong kamay mo, Sister Nena. Ilang araw, may ilang linggo yata na hindi naka-church yung kapatid natin. Dahil hindi maganda ang kalagayan niya physically. Pero isa siya sa mga naisama sa mga dalangin. At salamat sa Diyos, hindi na prayer request ngayon, kundi answered prayer na nandyan siya. At yun ang dapat. Sabihin mo, yun ang dapat. Pag sinagot na ng Diyos yung dalangin mo, magparamdam ka. Sabihin mo, magparamdam ka naman. Huwag naman pag spirito ka na. So ito, perhaps that need will be material in nature. At ito yung kadalasang nag-a-attract sa mga tao sa kapaligiran. Pero alam niyo ang sabi ng Matthew chapter 6, 31 to 32. And allow me to read this from the New Living Translation. Ang sabi ni Kristo ay ganito, so don't worry about these things, saying what we will eat, what we will drink, what we will wear. These things dominate the thoughts of unbelievers. But, eto I like this, but your Heavenly Father already knows all your needs. Ang sabi rito ng Panginoon ng mga unbelievers, itong laman palagi. Itong bukang bibig nila when we talk about needs. Lahat ng mga non-believers and unbelievers, they will talk about what they will eat, they will talk about what they will drink, they will talk about what they will wear. Kaya sabi ng Panginoon, ito ay lingwahe ng mga kadalasan ay mga hindi mananampalataya. Ang ibig bang sabihin, exempted na yung mga mananampalataya? Hindi rin. Meron pa rin tayo ganyan. Pero hindi yun ang nagiging focus natin. Ang lahat ay magsabing amen. Hindi yun ang nagiging laging bukang bibig natin. Kaya nga may awit tayo, di ba? Amen. Masaya. Amen. Maging Kristiyano. Amen. May awit tayo ganyan, di ba? Kaysayang maging Kristiyano. Alam niyo ba yung lumang awit na yan? Ano tugtog na yan? Ako ay masaya. Ikaw ba ay may saya? Alam niyo yung awit? Ang buong paligid ay masaya. Ako ay masaya. Ikaw ba ay masaya? And then anong kasunod doon? Ako ay masaya. Ikaw ba ay masaya? Kahit walang pera ay malungkot. Alam niyo yung tao, pag wala pera, kita sa mukha. Tignan mo yung katabi mo. Kaya huwag ka nang magtangkang hiraman yan at utangan. Mabibigo ka lang. Pero tignan mo yung totoong Kristiyano. Tignan mo yung totoong Kristiyano na katabi mo. Saan ba yan? Kaliwa, kanan, pastor. Tignan mo yung totoong anak ng Diyos. Kahit walang pera yan. Pag lumakad,
Di ba sa larong basketball, di ba, Eman? Pag nakashoot, pag tumakbo, nakashoot lang yon. Anong takbo niya? Takbong mayaman. Yeah, pabiro yan pag nakashoot. Oh, tignan mo tumakbo, wow. Kahapon pa nagsushoot, ngayon lang pumasok. Pero pag tumakbo, takbong mayaman. Parang champion na. Ibang feeling eh. Ang lahat ay magsabing amen. Kaya yung tunay na mananampalataya, hindi po tayo, yes, apektado tayo pag wala tayong makain. Apektado tayo pag wala tayong mainom. Apektado tayo pag wala po tayong maidamit. Pero hindi doon umiikot yung ating unawa. Amen. Sa pagiging anak ng Diyos. Hindi ito ang dahilan para hindi ka makangiti. Hindi ito ang dahilan para hindi ka makapagpuri. Hindi ito ang dahilan para hindi ka makaawit pag ikaw ay nasa gawain ng ating Panginoon. Kaya nung sabi ni Kristo, kaya't huwag kayong mag-alalang, baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hintil o ang mga hindi mananampalataya ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan, sabi ni Kristo. Pero magandang balita itong sabi niya, alam ng inyong Ama, oh hallelujah, na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na iyan. Palakpak sa Panginoon. Yes, we have a need. Sabi natin lahat, I have a need. Yes, hindi lang material, may mga pangangailangan din na minsan ay emotional. Sabihin natin lahat, emotional. Yes, emotional, ibig sabihin, alam niyo ang tao kasi emotional being. Kaya tumatawa tayo, umiiyak tayo. O tumatawa tayo pag masaya, umiiyak tayo pag malungkot. Bakit? Dahil emotional being tayo eh. Tumatawa ka pag malungkot, malungkot ka pag masaya. Dahil ikaw ay emotional being. So ang tao emotional being. May reaction palagi. And we have that kind of needs too. And then hindi lang emotional, but yes, physical, in nature, we also have a need. At sa umagang ito tiyak, hindi lang ang bulsa mo ang may pangangailangan. Hindi lang ang wallet mo ang may pangangailangan. Hindi lang ang palabigasan mo ang may pangangailangan. Kapatid, ikaw din ay maaring may pangangailangang physical. Amen. Mula ulo hanggang talampakan, may kirot kang nararamdaman. O sa kailaliman ng iyong pagkataong laman ay meron kang nararamdamang kirot na halos hindi mo ay paliwanag hanggang ngayon. At narito mga kapatid, ang ganyang pangangailangan, it is also an atmosphere for God that will attract Him to demonstrate His power to heal. Yes, and at other times, may mga pangangailangan din tayo na ito ay sa spiritual. Actually, kadalasan nahuhuli yung spiritual eh. Dahil ang nauuna yung material, yung emotional, then yung physical. Last resort, yung spiritual. Hindi halos yan. Nakikita ng karamihan. Pero ang totoong unaway ito, kadalasan ang dahilan ng ating mga pangangailangan sa material, sa emosyonal at sa pisikal ay dahil sa ating pangunahing pangangailangan sa espiritual. Ang lahat ay magsabing amen. So in other words, we all have a need. Sabihin natin lahat, I have a need. Now the question is this, what are we going to do when needs arise? Anong dapat mong gawin pag dumating ang pangangailangan? Alam nyo ba na ang natural, sabihin natin lahat natural, the natural reaction, amen, when a need arises is for us to worry. Mag-alala.
At alam natin yan, ang tao hindi nag-aalala. Pag dumating ang pangangailangan ay mistulang, masasabi mong hindi yata normal ang pagkatao ng taong ito. Pag unti-unti lang nauubos ang bigasan, unti-unti na, mga kapatid, na naglalaho ang pera mo sa bangko, sa ATM, amen, o sa GCash. Pag unti-unti na, mga kapatid, na bumabagsak, amen, ang ekonomiya, yes, affected ka. Hindi lamang, amen, emotionally, amen, affected ka physically. At dito papasok na yung pag-aalinlangan. Sabihin natin lahat, pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan, mga kapatid, you know what? Ito ay hindi kalooban ng ating Panginoon. Yes, it is normal for a person, mga kapatid, to worry. But we know, you know what? The Bible tells us, mga kapatid, that this is not God's will for every child of God to worry when a need arises. Ano pong sabi sa Philippians 4 and verse number 6 from the New Living Translation? Ang sabi ng Bible, don't worry about anything. Wow, I like this. At ang sabi dito sa mga salita ng Diyos, instead, what? Pray about everything. And instead of worrying, Paul the great apostle advises to tell God what you need and thank Him for all He has done. Sige, palakpak sa Panginoon. Huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sabi ni Pablo, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pagpapasalamat. Pwede ba nating pasalamatan ng Panginoon? Come on, join your hands. Sige mo yung mula sa puso. Maring may pangangailangan ka ngayon, but that will not, should not stop you, amen, in praising God, hallelujah, thanking Him. Come on, one more time. Join your hands. Give Him thanks. Hindi mo man alam kung saan ka dadali ng pangangailangan yan. Hindi mo man alam kung anong dulo ng pangangailangan yan. But that should not stop you in thanking Him. Come on, child of God. Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan o kailangan sa pamamagitan ng ano? Panalangin may pagpapasalamat. Basa niyo yan? Hindi lang panalangin. Lahat tayo marunong manalangin. Ha? At sabi nga ng isang mga aral, lahat ng Kristiyano may gift of healing. Ha? Healing lang ng healing. Lord, kailangan ko ng ganito. Lord, itong sitwasyon ko. Lord, itong pangangailangan ng anak ko. Lord, itong pangangailangan ng pamilya ko. Ang dami nating kahilingan. At tinapos mo ang dalangin mo na hanggang doon lang na walang pagpapasalamat. Mayroon bang nakaka-relate dito? Ganun ba ang takbo ng ating mga prayers na madalas? Baguhin na natin. Sabihin mo sa katabi mo, baguhin na natin. Baguhin na natin ang mga takbo ng ating mga dalangin. Yes, kailangang marinig ng Diyos ang pangangailangan mo dahil ang sabi ng Bible, ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. But you should not stop there in your prayer. After asking, after seeking, after knocking, mga kapatid, and bringing all your needs to Jesus, amen, before you end your prayer, you must give Him thanks. You must praise Him now. Namistulang sinagot na yung dalangin mo. Namistulang dumating na yung pagpapala mo. Namistulang nandyan na yung tagumpay mo. Kasi ganito tayo hinihintay mo pa. Na ano?
na dumating yung pagpapala bago ka magpasalamat. Hinihintay mo pa na i-provide ng Diyos yung pangangailangan bago ka magpasalamat. Hinihintay pa natin, mga kapatid, na magmilagro ang Diyos sa buhay natin bago tayo magpasalamat. Pero mga kapatid, huwag mo nang hintayin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang hintayin. Kahit hindi pa dumarating, magpasalamat ka na. Kahit hindi pa nangyayari, magpuri ka na. Kahit hindi mo pa nararamdaman, magpasalamat ka na. Nakikita ko yung mga kamay na nagpapasalamat. Yan ang totoo. Sige, huwag niyong idalikwip-kip yung mga kamay ninyo. Ipalakpak nyo. Come on now. Naunawaan ko. Sabihin mo sa katabi mo, naunawaan kita. Na mahirap pumalakpak. Mahirap magsigaw at magsabing, thank you, Jesus. Pag may problema, pag may pangangailangan, pag may mga sitwasyon, at ang atmosphere ay hindi favorable. Tingnan nyo naman, ang atmosphere ngayon, napaka-favorable, di ba? Kaya aywan ko lang, buti na lang hindi kayo nagdalawang isip na magsimba. Dahil, kadalasan kasi ang dahilan ng iba kaya hindi nagsisimba pag makulimlim, takot sa kulog, takot sa kidlat, takot sa ulan, takot sa bagyo. Kaya ka pa magsisimba. Pastor, hintayin kong umaliwalas ang panahon. Kaya ngayon, umaliwalas, aywan ko lang, kako nga eh. Kaya salamat sa mga mukhang nandito. Pasalamatan mo yung mukha na katabi mo. Salamat sa mukha mo. Salamat nandito ka, kapatid. Oh yes. And then spiritually speaking ay ganun din. Hinihintay natin umaliwalas ang takbo ng buhay. Hinihintay natin umaliwalas, mga kapatid, ang takbo ng trabaho. Hinihintay natin umaliwalas ang takbo ng negosyo. Hinihintay natin umaliwalas ang takbo ng buhay ng ating pamilya bago tayo magsimba, bago tayo magpasalamat sa Panginoon. Kapatid, baguhin mo na yung ganung pananaw. Narinig niyo ako? Baguhin na natin yung ganong orientation ng buhay. Kahit makulimlim, kahit kumukulog, kahit masamang panahon, hindi dapat maapektuhan yung ating pagpupuri. Hindi dapat maapektuhan yung ating pagpapasala. Hindi dapat maapektuhan yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kundi ito'y isipin natin that this is, amen, the atmosphere for God to demonstrate His power, His blessing. Come on, in my life. Dagdagan pa natin yung palakpak sa Panginoon. So, itong tanong, may mga pagkakataon ba? Should we try to meet our own needs sometimes? Or oftentimes? May mga pagkakataon ba na tayo mismo ang gumagawa ng solusyon sa ating mga pangangailangan? Anong sagot? Oo, hindi. Dito, sa kabilang tanger nito. Oo, hindi. Gumagawa ba kayo ng paraan para solusyonan minsan yung problema nyo at pangangailangan? Okay. At dito naman, sa kabila. Ano yung oo nyo? Sa likod. Yes. Tayo kaya, Pilipino pa, magagaling dumiskarte sa buhay. May paraan palagi. Naghahanap tayo ng paraan para masolusyonan minsan ang ating mga pangangailangan. At siya naman ay nagpapahayag ng pagiging talino at galing. Hindi lang ng Pinoy siguro, kundi ng tao. At usually nangyayari yan. Gumagawa tayo ng paraan, nag-iisip tayo kung anong solusyon, ano dapat ang step 1, step 2, step 3. At kung hindi nag-prevail yung option 1 mo, meron kang option 2.
Yung plan A mo hindi nag-materialize, may plan B. Ang lahat ay magsabing amen. Kaya nga pag may sakit, hindi ka nananatili sa isang manggagamot. Anong ginagawa ng mga kadalasan na pera? Nagse-second opinion. Dahil kung sinabi ng doktor na nauna, Brad, kainin mo na ang lahat. Dahil lang nakikita ko sa resulta ng examination mo, sa blood chem mo and everything na nangyayari sa katauhan mo, delikado ka na. Anong mararamdaman mo pag ganon? Ay mukhang hindi ito doktora. Anghel yata ito ng kamatayan. Sinisintensyahan na ako habang buhay pa. Kaya anong gagawin mo? Maghahanap ka ng isang magagamot. Nasasabihin naman ng magagamot, Brad, ang ganda naman pala ng resulta. Ng series ng yung blood examination, everything. Kaya ang mapapayo ko sa iyo, kumain ka ng gusto mo. Dahil dito, nagsasabi na mataas ang cholesterol mo, kumain ka pa ng lechon, Brad. Enjoy life. Delikado na yung doktor na yan. Baka kakutsaba nung una. Baka ito, mga kapatid, ay may-ari ng punerarya. Nagpanggap lang na doktor. Ang lahat ay magsabing amen. In other words, gumagawa tayo ng paraan eh. Naghahanap tayo kadalasan ng solusyon. Ang lahat ay magsabing amen. And that's normal. Sabihin natin lahat, that's normal. Pero yung ganong pangangailangan, sa totoo lang, may sinasabi kang pangangailangan, but basically, hindi pa yun yung mag-a-attract. Narinig niyo ako? That need is not a need, amen, that will attract for a divine demonstration. Ulitin ko, maganda yung katahimikan yan. Hindi lahat ng pangangailangan, doon ay nagde-demonstrate ang Panginoon sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kayang gawin, amen, sa pangangailangan yan. Dahil bakit? Hanggat meron kang solusyon. Hanggat meron kang alam na pwede mong gawin. Sasabihin ng Panginoon, kaya mo palang gawin eh. Kaya mo palang solusyonan yung sitwasyon mo at problema mo eh. Kaya hindi mo ako kailangan. And I will not manifest my ability, amen, to perform the miraculous. Dahil meron ka pang solusyon. Ang lahat ay magsabing amen. Kaya tignan mo yung tao na may pangangailangan, bumabalik ba sa altar at nagpapasalamat sa Diyos na nasolusyonan yung pangangailangan niya kung siya mismo ang gumawa ng solusyon? Zero. Hindi mo marinig sa kanyang bibig yung salitang, thank you, Jesus. Dahil mistulang yung isipan niya nagsasabi na dahil meron pa akong natitirang pera sa bangko, kaya nasolusyonan ko ito. Dahil meron pa akong natitirang lakas, kaya nagawa ko ito. Dahil meron naman akong aral at edukasyon, kaya nagawa ko ito. Kaya wala doon sa equation ng kanyang pagpapasalamat at anumang pagbibigay papuri sa Diyos na ang nai-highlight ay ang kapangyarihan at kakayanan ng Panginoon. And like as I said, that need doesn't attract for a divine demonstration. Hindi po yan na-attract yung pagkilos ng Panginoon na katulad ng pinag-uusapan natin dito. Pero kailan? What is that atmosphere that attracts a divine demonstration? Ito yung pangangailangan na pag ginawa mo na ang lahat, hindi pa rin nagbago ang sitwasyon. Amen. Binayaran mo na ang lahat, hindi pa rin nagbago ang sitwasyon. Gumamit ka na ng talino, hindi pa rin nagbago ang sitwasyon. Ginamitan mo nang ng lakas mo, wala pa rin nangyari. I'm telling you, you need God. Hallelujah. You need a divine demonstration. Just seek the Lord. Sige palakpak sa Panginoon. What I'm referring
Mga kapatid, is this those needs that will bring you into your, amen, edge, into your dead end kind of life. That is what attracts God to demonstrate His divine power and ability to perform the miraculous. Narinig nyo na ito ng maraming beses about the woman in Mark chapter 5, verses 25 to 29. Amen. She was suffering with that need for 12 long years. 12 taon na inaagasan siya ng dugo. At ang sabi ng Biblia, basically, ang babaeng ito, mga kapatid, mayaman. Kontraktor. O, nagising kayo. Hindi kayo nagigising ngayon sa mayaman, ano? Dahil ang mga mayaman ngayon, wala nang sinabi. Kung itatapat mo sa kontraktor. Kaya sinabi ko ang babae ito'y mayaman. Dahil bakit? Basahin yung Biblia. Ang sabi ng banal na kasulatan, pinuntahan niya ng lahat. And had suffered many things of many. What? Not few. Many physicians. Mayaman siya. Alam mo, pag mayaman ka, sabi nga nila, halos mabibili mo ang lahat pag may pera ka. Totoo ba yun? Yan ang akala ng mga mayayaman. Yan ang akala ng mga kontraktor. Kaya dami nilang nabili sa Senado at Kongreso. Dumaan lang tayo. Dahil pinag-uusapan ngayon yan. Pero totoo ba na kayang bilhin ng pera ang lahat ng pangangailangan ng tao? Ang babaeng ito, sa pamamagitan ng pera niya, dahil hindi naman siya pwedeng lumapit sa mga manggagamot kahit ngayon na wala kang pera. Dati-rate, way back 1970s, 1960s, 70s, 80s, yung mga nangangarap na maging doktor, pag tinanong mo yung anak nila noon, anak mo noon, kung nabubuhay ka, sa mga panahon na yan, anak, anong gusto mo maging paglaki mo? Ang sabi ng bata, tatay, gusto ko maging doktor. Naku anak, magastos yan. Bakit naman gusto mo maging doktor? And tay, gusto kong makatulong sa mga mahihirap. Magamot. Yung mga walang pangpagamot. Noon yun. O bakit kayo nagulat? Parang hindi kayo nabuhay ngayon. Ikumpara mo ngayon. Ikumpara mo ngayon. Hindi natin nilalahat. May mga doktor, matados pa rin ang pagganap nila sa kanilang mga profesyon. Pero kadalasan, ngayon, ang pinag-uusapan na lang, pera-pera na lang yan. Narinig niyo yan, di ba? Pera-pera na lang. Maging doktor dahil lang sa pera. Maging abogado dahil lang sa pera. Lahat na lang, lalo na pag maging engineer ngayon ng DPWH. Alam na this. Hindi na may tago. Kaya tuloy, nasaan na yung dalisay? Hindi naman lahat, hindi natin nilalahat, pero nakakarami na kaya ngayon. Kaya itong babae ito, sabi ko sa inyo, mayaman ito eh. May pera. Dahil hindi siya magtatangkang lalapit sa mga manggagamot kung wala siya doon. At itong malungkot, dahil sa kanyang pera, nagawa niya. Pero ang sabi rito, and had spent all that what? Yung pera niya sa bangko, na i-withdraw niya na. Yung ATM niya sa lahat ng bangko, na i-withdraw niya na. At maliban doon, siyempre may mga ari-arian siya, may mga lupain siya, ikta-iktarya, may mga pabahay pa siya siguro sa pasimula. Ang lahat ng ito, mga kapatid, naibenta niya, naikulateral niya na, naisanla niya na. And then read your Bible, she spent all that she had. For what reason? She had a need.
May pangangailangan siya, mga kapatid. At ang malungkot dito, ang sabi ng Biblia, sa kabila ng lahat ng ito na ginawa niya, alam niyo, lahat na ng doktor na narinig niya mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, kumbaga sa atin, pinuntahan niya na. At ito, hindi lang yung mga doktor na by profession doktor, pati yung mga nagkukonduktor. Alam niyo, yung taong may sakit, sino ritong hindi nagkasakit? Taas ang kamay. Sino ritong gustong ng sakit? Ayaw nyo rin. At sino rito yung may sakit? Di ba? Pag dumating ka sa punto na talagang ramdam mo wala na. Yung doktor na ito, yung binigay niyang reseta, halos hindi nagbigay ng kagalingan, lalong lumala yung karamdaman mo. Naghanap ka ulit ng isang doktor, ganun din. Hanggang sa hindi lingid sa kaalaman mo, pinag-aaralan na yung sitwasyon mo. Ginagawa ka ng content. Kung vlogger yung doktor. O ginagawa ka ng eksperimento. At hindi lang yan. Pag yun ang nasubukan mo, sasabihin mo, akala ko ba magagaling ang mga doktor dito sa BGH? Punta nga ako sa SLU Hospital, pumunta ka rin, ganun din. Dito kayo sa Notre Dame, ganun din. Saan ka na pupunta? Akyat ka na sa bundok. Hanapin mo na si Apo. Sino yung Apo na yon? Yung nagtatato. Naalala ko lang yan ngayon. Sino yung nagtatato doon sa bundok? Sino? Wakon. Yun na. Yakon. Wakon. Wakon. Ayun na. Hahanapin mo na siya. Baka yun ang lunas. Pupunta ka na kung saan-saan. Susubukin mo ng herbal dahil hindi pwede yung synthetic. Susubukin mo na yung kwak-kwak. Alam niyo, may mga kwento nga nun sa parting, aywan ko kung buhay pa yon, Brother Joaquin, kilala mo yata yun, Brad. Dinadayo sa parting Cagayan kaya. Daytoy nga mangagas ka Ilocano klaan, tapnohan mawatan na ginidaduma. I-interpret yun na lang. Daytoy nga manggagas, si partina di jay, dayjay katay na laang. Urayom ngagkatay. Ay apo ya dadayo. Dayjay, ipudas mo kanuno sa dino nga parti tibagim. Dada sakit na maagasan ka. Ay man nakabalin nga katay. Gasam mo dahi na. Brother Julio? Kamag-anak mo ba yun? Dahil si Brother Julio, lahat kamag-anak So ito, grabe yun. Mandidiri ka Pero ang tao kasi, pag nandun na sa sitwasyon, na yung sinasabi ko, hindi ito yung sitwasyon na hindi normal na Abnormal ng sitwasyon. Sinubukan niya ng lahat Itutulak ka na ng pangangailangang yan. It's either hanapin ang mukha ng Diyos o lalong mapalayo sa presensya ng Panginoon. Dahil ililigaw ka ng pangangailangan na yan at gagamitin ng kaaway yung sitwasyon mo para dayain ka na ang pangangailangan mo ay hindi ang simbahan. Ang kailangan mo ay hindi ang dalangin ng mga anak ng Diyos, kundi ituturo ka kung saan-saan hanggang sa ikaw ay magkaligaw-ligaw and then eventually kung may pagkakataon pa, gigising ka bukas makalawa, babalik ka rin sa altar ng Panginoon at sasabihin mong, Lord, I need you. I need you. Sige yung palakpak sa Panginoon. So itong babae ito, alam nyo, nothing bettered after she went to many physicians. At ang sabi rito ng Bible, her situation grew worse. Pero anong nagdala sa kanya?
But when she had heard of Jesus, oh hallelujah, salamat na lang, yung pandinig niya, hindi pa rin nasira. Yung unawa niya, hindi pa rin nawala. Dahil nung narinig niya ang pangalan ni Jesus, na-realize niya, mga kapatid, na walang anumang nakatulong sa kanya. At ito na, yung pinaka-ultimatum, mistulang pinaka-huling braha niya na, mga kapatid, pinaka-ultimatum niya. Anong ginawa niya? Ang sabi niya sa kanyang sarili, nung narinig niyang pangalan ni Jesus, ang sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Jesus na yan. Ako ay gagaling. That attracts the divine demonstration in her life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, yung palakpak sa Panginoon. Oh, hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, habang binabasa ko ang kwentong ito, katulad din siya sa marami ngayon sa panahon natin. Bakit? May mga tao. Etong babaeng ito, kung itong inisip niya, dahil hindi naman siguro lihim sa mga panahon na yan, na pinag-uusapan ng pangalan ni Jesus. Marami na siyang beses na nakarinig sa mga milagro, salita ng Panginoon at pagkilos ni Jesus na ginawa niya. May bulag na nakakita, may pipi na nakapagsalita, may ketonging gumaling, may patay na nabuhay, at yung mga pagtuturo na buong Israel, pinag-uusapan na ito. How come ng babaeng ito ngayon lang na nakapag-isip? Bakit? Dahil may pera pa siya noon. Pag may pera ka pa sa bulsa, wala sa bokabularyo mo magsimba. Pag may titulo pang nakadikit sa pangalan mo, at naroon sikat ka pa sa mundong ginagalawan mo, wala sa bokabularyo mo ang lumapit sa altar at magpuri sa Panginoon. Dahil itong babaeng ito kaya, hindi po siya naiiba sa mga tao sa paligid. Pero tiyak sa mga panahon na yan, hindi lang yun ang pagkakataon na dumaan si Kristo sa lugar na yan, na kanyang kinaroroonan. Pero nung dumaan doon ang Panginoon, wala pa doon yung babae. Bakit? Wala siyang pangangailangan. Wala siyang pangangailangan. Habang naririnig niya siguro si Jesus na nagko-crusade sa isang lugar, ang babaeng ito'y busy sa kanyang negosyo. Busy, mga kapatid, sa kanyang trabaho. Wala sa kanyang bokabularyo. Amen, na minsan man lang ay umupo at makinig at sumama sa mga alagad para makinig doon. Amen, karasama ng napakaraming mga tao na nakikinig kay Jesus habang nandun siya sa paanan ng bundok ng Olibo. Amen, at nangangaral at nagtuturo sa lahat ng naroroon. Dahil ang sabi niya, I have no time for that. I'm busy. May negosyo ako, busy ako. May trabaho ako, wala akong time. Pwede ako mag-overtime, pero hindi ako pwedeng maglaan ng oras para sumunod sa Kristong yan. And then, siguro narinig naman niya na dumating ang punto na ang mga alagad ay may mga pangangailangan na kailangan silang magbayad ng buwis. Nabasa niyo sa Biblia? Sabi ng mga alagad, Panginoon, hinihinga na tayo ng buwis. Hindi sinabi ni Kristo, huwag na kayo magbigay ng buwis dahil ginagamit lang ng mga kontraktor yan. Nagbabasa ba kayo? Ako nagbabasa rin paminsan-minsan eh. Biro mo yan. May nabasa ako sa Facebook. Hinihimok ang buong sambahayanan ng mga Pilipino na dahil sa nangyayari raw ngayon, natalamak na korupsyon sa DPWH at kung saan pang sangay ng gobyerno. Biro mo? Sinasabi niya na pwede ba magkaisa tayo? Huwag muna tayo magbayad ng buwis.
hanggat hindi nila naaayos ang problema. Ang gandang pakinggan. Ba't ganyan kayo katahimik? Isa ba kayo sa nakumbinse? Ha? Isa ba kayo sa nakumbinse? Ang ganda ng panukala. Pero pwede ko bang sabihin sa inyo na ang isang pagkakamali ay hindi pwedeng solusyonan ng panibagong pagkakamali? Ang isang problema hindi pwedeng solusyonan ng panibagong problema. Kapatid, hayaan nyo lang sila kung ano mga pinagagawa nila. Gawin mo lang yung tama. Gawin mo lang yung naaayon. Gawin mo lang yung matuwid. Gawin mo lang yung dapat. Huwag mong isipin na may mga taong ganito, may mga taong ganoon, kapatid at kaibigan. When we all get to heaven, yes, come on, somebody, tatanungin ka ng Panginoon, hindi dahil sa ginawa ng tao na iba o ginawa ng kapwa mo o ginawa ng... Tatanungin ka, hindi dahil sa ginawa ng kapitbahay mo. Tatanungin ka ng Panginoon kung anong ginawa mo. Amen. Habang narito ka sa lupa, it is your personal relationship. It is your personal walk with God. Alam niyo, may mga taong naapektuhan dahil sa ginagawa ng iba. Hindi dapat. Sabihin mo sa katabi mo, hindi dapat. Amen. Ayusin mo yung relasyon mo sa Panginoon. Ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoon. Amen. Itong dapat nating bantayan, itong dapat nating pakaingatan. Dahil pagdating ng panahon, doon naman tayo tatanungin ng Panginoon. Hindi sa ginawa ng iba, kundi sa ginawa mo habang nabubuhay ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya dito, itong babae, itong kako, wow, sana noon pa. Kailan siya lumapit sa Panginoon? Kailan siya nag-isip na hipuin ang laylayan ng David ni Kristo? Nung wala na siyang pera. Saka lang siya nagsimba. Magsisimba na ako ngayon. Tinatawag na ako ni Lord. Bakit? Bankrupt na yung negosyo ko eh. Magiging totoo na ako at magpapakatapat ngayon sa Panginoon. Bakit? Tinaningan na ako eh. Ibibigay ko na ang lahat sa Panginoon. Bakit? Wala na akong may bibigay eh. Nalugi na, nalustay na, nadaya na, na-scam na. May kausap ba ako ngayong umaga? Dapat mag-isip ka. Nahipuin na yung laylayan ng damit ng Panginoon. Dapat mag-isip ka. Amen. Na dumako na sa presensya ng Panginoon. Maglingkod na sa Panginoon. Amen. Magsimba na. Amen. Habang may lakas ka pa. Habang meron ka pang may bibigay sa Panginoon. Habang, come on, somebody, hallelujah. Habang, amen, wala ka pa sa sitwasyon na katulad ng babaeng ito. Sayang. Do hindi naman sayang eventually. Dahil ito yung nagtulak sa kanya para magkaroon ng divine demonstration sa buhay niya. But sinasabi ko sa inyo na ito ay hindi po bago. Hanggang ngayon, ganun ang kwento ng mundo na ating ginagalawan. Ibibigay sa Diyos ang lahat pag walang-wala na. Pag meron pa, pagdating ng pledges, pledges na naman yan sinasabi ko eh. Pag tumayo si pastor, delikado na naman ito. Hello? O bakit? Hello? Anybody home? Yan na nga ang sinasabi. Pero alam niyo mga kapatid, amen, wag na nating hintayin yung sitwasyon ng babaeng ito. Dahil habang may lakas pa, habang may buhay pa, habang may mga resources ka pa, habang kaya mo pa na gumawa, magbigay, amen, sa pangalan ng ating Panginoon, do it now, mga kapatid. Yes, come on, hallelujah. Don't wait for the time. Kasi may mga tao sa totoo lang, ang Diyos para sa kanila ay katulad ng spare tire. Pinaka-last option ang Diyos. Pinaka-last option ang simbahan. Pinaka-last option ang paglilingkod sa Panginoon.
So itong babaeng ito, amen, naunawaan natin na nung nawala na sa kanyang lahat, nawala na ang kanyang kayamanan, nawala na ang kanyang kalusugan. Come on, hallelujah. Buti na lang hindi nawala ang kanyang unawa dahil naunawaan pa rin niya na at the end of the day, kailangan pa rin niya ang ating Panginoon. Kapatid, mawala man ang lahat, material, physical, pinansyal, amen, na bagay sa buhay mo, sana hindi mawala yung pagkakilala mong totoo na may Diyos ng pangalan niya si Jesus dahil siya'y naghihintay sa iyo hanggang sa ngayon. So ang tanong ay ito, can God, amen, really meet my need? Kaya ba talagang katagpuin ng Panginoon ang aking pangangailangan? Yes, when you are at the edge of your situation, when you are at the edge of your physical, material condition, I'm telling you, that is actually a good atmosphere for God to demonstrate His divine power. Come on, His divine ability to perform the miraculous. Join your hands and give God the glory. Now the question is this, can God really meet my need? My answer is emphatically yes. Shout yes. Yes, God can meet your need. Sa kwento at mga talata na nabasa natin, hindi na po ito bago. Si Elijah ay dumating sa panahon na nagkaroon ng pangangailangan na apektuhan din siya. Alam natin ang kwento na nagkaroon ng gutom, nagkaroon ng tagtuyot sa lupain. 3 taon at mahigit at kalahating taon na nawala ng pagulan, mga kapatid. Naging tuyo ang kapaligiran. Unti-unting nawawala ang mga pagkain, natutuyo ang mga balon at mga batis na doon sila'y kumukuha ng kanilang kabuhayan, mga kapatid. At itong si Elijah ay hindi naging exempted sa lahat ng ito. Hindi niya kagagawan ang sitwasyon. Maaring ginamit lang siya ng Diyos na nag-declare ng judgment sa bayan ni Israel. Pero alam natin ang sitwasyon ay dahilan sa katigasan ng puso ni Haring Ahab at ng kanyang asawang si Jezebel. At yes, dumating ang judgment, dumating ang hatol, nagkaroon ng gutom, na pati ang lingkod ng Diyos ay nakaramdam din ng epekto, amen, sa judgment na ito. Alam niyo, may mga pagkakataon na hindi natin maunawaan, Lord, bakit? Hindi naman ako, amen, katulad ng iba, amen, na hindi sumusunod sa kalooban mo. Hindi naman ako katulad ng iba na hindi nagsisimba, amen. Hindi naman ako katulad ng iba na hindi nagbibigay ng kanilang mga ikapo. Hindi naman ako katulad ng iba na namumuhay ng hindi sa ayos. Ako naman ay tapat sa aking pagbibigay ng aking ikapo. Ako naman ay tapat sa aking pagdalo sa mga gawain mo. Namumuhay ako ng matuwid sa iyong harapan. But Lord, bakit? May mga pagkakataon na ang pangangailangan ay dumarating kahit ikaw ay gumagawa ng tama at mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Are you still with me? At sasabihin mo, hindi yata ito tama. Unfair yata ito, Lord. Dapat ang may mga problema lang yung mga hindi totoo na naglilingkod sa iyo. But read your Bible, John 16:33. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Ang kausap niya ay ang kanyang mga alagad. Ang sabi ng Panginoon sa New Living Translation, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, sabi ng Panginoon, you will have many trials and sorrow. But take heart. Oh, I like this. Ang sabi ng Panginoon, take heart. In other words, don't lose heart. Don't lose faith. Dahil ang sabi ng Panginoon, because I have overcome the world. Ang sabi ng Panginoon, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. May mga anak ng Diyos ba akong kausap sa tanghaling ito? Kumusta ang inyong kalooban? Matibay pa ba? Hindi ba kayo sumusuko sa gitna ng problema? Hindi ba kayo susuko sa gitna ng pagsubok?
Na mistulang wala kayong ipinagkaiba sa mga hindi nagiging totoo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil kung sino pa yung mga hindi naglilingkod mismo sa Panginoon, pag tinignan mo, sila yung sagana. Di ba? Nag-iisip ba kayo minsan? Lord, tuwing linggo na ginawa mo, nasa simbahan ako eh. Itong taong ito, kapitbahay ko, itong kakilala kong ito, ni magsimba sa buong buhay niya yata, hindi pa niya nagawa. Pero bakit ang ganda naman ng takbo ng buhay? Ang ganda ng trabaho, maayos ang takbo ng pamilya, may bahay, lupa, sasakyan, may mga ari-arian, professional ang mga anak. Bakit Lord ako? Naglilingkod naman ng totoo. Bakit God? Unfair. Pero hindi mo ba alam na walang exempted sa atin? Mananampalataya o hindi mananampalataya. At pwede ko bang payuhan yung may mga ganong pag-iisip na ikinukumpara nyo yung sarili nyo sa iba? Wala pong katinuan doon. Sorry to say that. Wala roong karunungan. Huwag mong ikumpara ang buhay mo sa iba. Dahil, tandaan mo, nakikita mo lang ay panlabas. Ang nakikita mo lang ay panlabas na kalagayan nila. Pero yung kaloob-looban nila, uhaw, gutom, hungkag, mga kapatid. Dahil ang totoong relasyon sa Panginoon na maganda ay pag meron kang relasyon kay Kristo. Amen. Nakilala mo siya, tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung may Kristo ka sa buhay, kapatid, tandaan mo, higit pa sa kayamanan ng mundo na ating ginagalawan. Ang lahat ay magsabing amen. Hindi natin tinatanggal sa equation na kailangan nating mabuhay sa mga bagay material. Pero hindi lang doon umiikot ka kung nga sa pasimula ang totoong buhay ng mga mananampalataya. Ang lahat ay magsabing amen. So ito mga kapatid, nandito ang kwento na ating nabasa, mga salita ng Diyos na nagpapatotoo sa atin. Kaya sa buhay na ito, yes, naging mananampalataya tayo, naging Kristiyano tayo, pero hindi pa tayo exempted sa mga problema, hindi tayo exempted sa mga pangangailangan. Bakit? Ito pa rin ang nag-a-attract sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Gusto ng Panginoon na nandun tayo palagi na sa Kanyang presensya, nandun tayo lagi na sa Kanyang paanan, na huwag tayong mag-isip na hindi na natin siya kailangan dahil nasa atin ang lahat. Can I tell somebody this morning, kapatid, makuha mo man ang lahat sa mundong itong sabi ni Kristo, ngunit mapahamak naman ang iyong kaluluwa, ang lahat ng ito'y magiging walang kabuluhan. Oh, hallelujah, the atmosphere. Amen, for divine demonstration. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Bago ako magtapos, may mga pagkakataon na dumarating sa atin yung unawa. Minsan ay hindi maaari siguro lang unawa, kundi bulong na ibinubulong sa ating isipan, sa ating mga pandinig. At sinasabi sa atin, yan ba ang Kristiyano? Yan ba ang anak ng Diyos? Kung kailan ka pa naging Kristiyanong tunay, dumating ang problema, dumating ang pangangailangan, dumating ang karamdaman, dumating ang kawalan. At kailan mo ba narinig? Dito, sorry mga kapatid, pero ni minsan yata hindi ko ipinangaral. Kung meron man, I would like to correct that habang may pagkakataon. Pero mga kapatid, sinasabi natin na hindi po natin ipinapangaral na pag naging Kristiyano ka ng tunay ay wala ng problema. Nagkakamali ka. Narinig niyo ako? Na pag ikaw ay tumanggap na sa Panginoon ng totoo, wala ng pagsubok. Hindi po yan totoo. Kasinungalingan yan. Ang lahat ay magsabing amen. Alam niyo, ang pagiging Kristiyano natin, hindi naman bakod yan para ma-exempt ka. Ma-exempted ka sa mga problema at pagsusubok at pangangailangan sa mundong ito. Si Elijah, hindi naging exempted ka ako nga sa nabasa natin. Lingkod ng Diyos, propeta ng Panginoon. Nakaramdam ng uhaw nung wala na siyang mainom. Nakaramdam ng gutom nung wala na siyang makain.
Kaya dinala siya ng Panginoon sa isang batis na nagngangalang Sheret. Propeta na yan ng Diyos. Anak na ng Panginoon na naturingan. So sa atin sa panahong ito ay hindi rin po naiiba. Kaya don't tell me, Pastor, bakit ganito kung kailan na naging tapat kami, naging totoo kami, naging tapat ako at totoo sa paglilingkod sa Panginoon, kung kailan pa naging tapat at totoo ako sa pagbibigay ng aking ikapo, kung kailan naging totoo at tapat ako sa paglilingkod, Lord, bakit ganito? Pastor, bakit ganito? Ako rin mismo hindi makaunawa. Nakatulad niyo, mga kapatid. Ang lahat ay magsabing amen. Dahil itong si Elijah hindi rin makarelate sa pasimula. Lord, bakit? Basahin niyo yung isang kwento niya. To the point na hiningi niya na sa Panginoon na patayin siya ng Diyos. Propeta ng Diyos. Nakasaksi ng maraming milagro. Nakasaksi ng maraming demonstration ng Panginoon. But there was a time in his ministry, in his life, na si Propetang Elijah, hiningi niya na sa Diyos, nakitilin, tapusin ng Panginoon ang buhay niya. Tapos ikaw, naiiba ka, at sabihin mong exempted ka. No sir, no man. Tayong lahat dumaraan sa mga pangangailangan. Kung hindi material, emosyonal ka. Kung hindi emosyonal, physical. Kung hindi physical, spiritual. At ang isa sa pinakamabigat ay physical na sitwasyon at pangangailangan. Dahil aanin mo ang material at pinansyal. Kung physical mo, mga kapatid, ay naglalaho na yung kalakasan at kalusugan. So itong si Elijah ay hindi po na-exempt. Kaya wag nating isipin exempted din tayo, no sir, no ma'am. Alam nyo, during COVID-19 na pandemic, maniwala kayo dahil hindi naging bakod sa buhay ng napakaraming naturingang anak ng Diyos ang relasyon nila sa Panginoon para ma-exempt sila sa COVID-19 na pandemic. Ang dami nating kwento at kung iisa-isahin muli natin, hindi po tayo matatapos sa maghapong ito. Dahil hindi lang matatapat na miyembro ng simbahan, hindi lang mga lingkod ng Diyos at matatapat na pastor natin, amen, ang nabiktima at naging casualty ng COVID-19 pandemic, kundi mga tao na masasabi nating tapat naman, totoo naman. Kaya di ba, sa mga panahon na yan, sinasabi natin na kung nagtanong lang ang Panginoon kung sinong kukunin niya at dadapuan ng COVID, ituturo natin sana. Kung nangingi ang Panginoon noon ng listahan. Si Magalong, ang naging trabaho niya lang i-trace contact tracing sir I-trace lang. Sana ginawa tayo rin ng Panginoon na binigyan ng private na listahan. Ilista mo dyan kung sino yung mga gusto kong dapuan ng COVID. At alam nyo na ba, di ba yung mga dinapuan ng COVID, nawala talaga. Ang bilis ng pagkakataon. Yung iba nga hindi na nilabayan Diretso na sa libingan. Yung iba naging abo na inuwi mula sa pagamutan. Hindi tayo masyadong maka-move on noon. Pag naalaala natin, di ba, minsan dumarating yung ganung unawa. Bakit sila pa? Sana yung kapitbahay ko na lang. Huwag naman. Di ba? Ang dami nating kapitbahay na mawawala kaya. Sana yung ganito na lang, siya na lang. Pero alam niyo mga kapatid, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos Palakpakan natin ang ating Panginoon. Nang sinasabi ko ngayong umaga, amen, the atmosphere that will attract God to demonstrate His power, His ability to perform the miraculous is your need. Come on, hallelujah, your need.
Ano man yung pangangailangan yan, don't lose heart. Don't lose faith. Huwag kung sino-sinong sinisisi mo. Huwag kung sino-sino, mga kapatid. Amen, ang pinagbabalingan mo ng galit. Amen, at huwag kang maglalagay ng malaking question mark sa iyong kaisipan. Ngunit ang pawid ni Pedro ay ganito in 1 Peter chapter 4, 13 to 14 from the English Standard Version. Ang sabi ni Peter, "Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. But Peter said, but rejoice insofar as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory revealed." Pwede ba tayong tumayo sa ating kinaupuan? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige yung palakpak sa Panginoon. Come on, hallelujah, with rejoicing, with thanksgiving. Sige, dagdagan mo pa. Maring hindi mo naunawaan bakit may pangangailangan kang ganyan. Maring hindi mo ma-appreciate na may sitwasyon kang pinagdaraan ng ganyan. Maring hindi mo ma-spelling na sa dinami-dami ng mga taong nabubuhay ay ikaw pang nandyan sa ganyang kalagayan. Pero sabi ng banal na aklat, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. Oh, hallelujah, huwag kang magtaka. Amen. Sabihin mo sa iyong sarili, huwag kang magtaka. Sa mabibigat na pagsubok, hindi magaan. Dahil kung magaan lang na pagsubok, hindi mo hahanapin ang mukha ng Diyos. Hindi ka magtatangka na bumalik sa presensya ng Panginoon. Dahil sa mabibigat na pagsubok, itong dahilan, amen, na nakakilala ka sa Panginoon. Marami sa atin dito, may mga patotoo tayo, na nakilala mo ang Panginoon nung nandun ka na sa pinaka-dead end ng iyong sitwasyon. Amen, tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo. Nung wala ka nang mapuntahan, wala ka nang, amen, ibang nagiging direksyon dahil ang buhay mo ay pariwara. Pero nasumpungan ka ng Panginoon. Marami tayong patotoo na kung kailan na nawala na sa iyo ang lahat, doon mo na-realize na kailangan mo ang Panginoon. Mabibigat na pagsubok na yung pinagdaanan, hindi pangkaraniwan. Pero sabi ni Pedro, sa halip na ikaw ay magtaka, sa halip na ikaw ay magmukmuk sa sulok, sa halip na ikaw ay naaawa sa iyong sarili, sa halip na kung sino-sinong sinisisi mo sa mga nangyayari, mga kapatid, tandaan mo, amen, ang salita ng Diyos ay nagsasabing, magalak ka, magpasalamat ka. Bakit ako dapat magalak, pastor, at magpasalamat? Dahil kung papaano na sa marami ng pagkakataon, subok na natin ang Panginoon. Sa marami ng karanasan, sa marami ng mga storya ng buhay at pagkakataon, nandun dumating ang pangangailangan, doon nagkaroon ng divine demonstration sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo. Because that's the atmosphere. That's the condition. That's the climate. That's the environment that always attracts God. Amen. For the miraculous. For the miraculous. Kaya sa oras na ito, hindi ko alam kung sinong kausap ko sa tanghaling ito. But I know and believe na may kinakausap ang Panginoon sa kanyang mga salita sa tanghaling ito. Maybe you are in a situation na katulad ni Elijah, hindi mo kagagawan ang sitwasyon. Yung sinasabi nating matinding gutom at hirap sa lupain.
Sumunod lang siya sa kalooban ng Diyos. Pero siya rin ay naapektuhan. Pero tignan niyo ang Biblia. Nung wala nang mainom na tubig, itong si Elijah, ang sabi ng Panginoon, Elijah, pumaron ka sa isang batis. Siguro kumakamot sa ulo si Elijah, Lord, 3 taon na walang ulan. Tuyo ng mga balon. Yung mga malalaking ilog sa paligid, natuyo na. Anong meron doon sa Sheret? Sabi ng Panginoon, may maliit na batis doon. May tubig pang dumadaloy doon. Alam niyo mga kapatid, naalala ko sa ganun ding kwento. Nung ang bayan ng Diyos, nung si Israel, ay pagkatapos silang tumawid sa pulang dagat, nagsimula silang naglakbay sa ilang, kasama si Moses. At ang sabi ng Biblia, 3 days na paglalakbay sa ilang. Naka 3 days na sila, nawala na sila ng mainom. Wala silang mahanap na tubig at mainom sa paligid. Muling nagsalita ang mga taong ito na reklamador. Alam niyo, mga taong likas na reklamador, kahit minsan ay kumilos na ang Diyos sa buhay nila, hindi nila na-appreciate ang pagkilos na yon. Kahit minsan ay pinagpala na sila ng Panginoon, hindi nila maalaala na may Diyos na nagpala sa kanila minsan. So ganyan si Israel. Katatapos pa lamang 3 araw pa lang ang nagdaan nung hinati ng Diyos ang pulang dagat at iniligtas sila. 3 araw pa lang silang naglalakad sa ilang nung wala na silang mainom. Ang sabi na naman nila, Moses, dinala mo ba kami dito sa ilang para dito kami mamatay? Mamamatay kami, Moses, wala na kami mainom. Oh, mga kapatid, reklamo na naman dito. Sinisisi na naman si Moses. At itong si Moses, walang masabi. Ang ginawa niya, basahin yung Biblia, umiyak siya sa Panginoon. Alam nyo, aywan ko sa inyo, pero pag meron kang pangangailangan, ang pinaka-best and the best na dapat mong gawin, pag hindi mo na alam ang iyong gagawin. At kahit may alam ka na dapat mong gawin, huwag mo nang hintayin yon. At ikaw ay nasa sitwasyon na mistulang walang pag-asa. Ang pinaka-best pa rin ay umiyak sa presensya ng Panginoon. At tumawag sa Panginoon ng tulong. Dahil ang sabi nga ng Bible, God is a very present help in times of trouble. Presente ang Diyos. Hindi nawawala sa eksena kako sa pasimula. Nandyan lang ang Diyos. Presente siya sa lahat ng pinagdaraanan mo. Hinihingi lang niya na tumawag ka muli minsan pa. And read your Bible. Nung umiyak si Moses sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, itingin mo ang iyong mga mata. Saan, Lord? Hindi nga napaka-specific ang Bible, pero itiningin ni Moses ang mata niya. Dahil ang sabi ng Panginoon, nandyan yung halaman na magliligtas sa inyo. Dahil ang kwento ito totoo. Napadpad sila sa isang batis. May batis, may tubig. Sa wilderness. At siguro sabi niya, wow, makakainom na tayo. Pero nung uminom yung mga Israelita, mapait yung tubig. Hindi kayang inumin. Kaya sabi, mamamatay tayo, Moses. Pero sabi ng Panginoon kay Moses, pagkatapos na tumawag si Moses sa Diyos, buksan mong yung mga mata, Moses. Pagbukas ni Moses sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang halaman. Ang sabi ng Panginoon, nandyan ang halamang yan, Moses. Ihagis mo sa tubig na yan na mapait, ng tawag ay Mara. At ang naging dulo ng istorya, that's the atmosphere that attracts, amen, that divine demonstration in the wilderness. They have a need. They have a situation. They have a condition.
na wala sa kanilang kamay ang solusyon. Wala sa kanilang kakayanan, mga kapatid, ang solusyon. Pwede ko bang sabihin sa inyo sa umagang ito, na katulad sa Book of Sherit, katulad doon sa halaman na ito, saan ka ba nakakita na sa dinami-dami ng halaman na mabubuhay, ay nandoon yung halamang ito na nabuhay? Sinong nagtanim? At yung batis na ito sa mahigit na 3 taon na wala ng tubig. Sa dam, wala ng tubig sa mga lalaking ilog. Sinong magsasabi na nandoon may isang maliit na batis na dumadaloy pa rin ng sariwang tubig na inilaan ng Diyos kay Elijah? At yung halamang ito na inilaan ng Diyos sa bayang Israel na magiging gamot doon sa mapait na tubig upang sila'y makainom. Pwede ko bang sabihin sa inyo na bago pa dumating ang tagtuyot na 3 taon sa panahon ni Elijah, bago pa dumating, mga kapatid, ang bansang Israel sa ilang, yung batis na ito na Book of Sherit ay inilagay na ng Diyos. Preserve na ng Panginoon para kay Elijah, para siya'y makasurvive sa gitna ng matinding gutom at pagkauhaw na darating. Yung halamang ito sa ilang, for your information, ay matagal nang itinanim ng Diyos at naghihintay lang sa bayan niya na darating sila sa ganong sitwasyon na magiging sagot sa kanilang pangangailangan, magiging milagro sa kanilang sitwasyon. Pwede ko bang sabihin sa inyo sa umagang ito, yung pangangailangan yan, magtiwala ka sa Diyos. Dinadala ka ng Panginoon sa isang batis. Dinadala ka ng Panginoon sa isang lugar na naghihintay na doon ang kagalingan mo. Naghihintay na doon yung pagpapahala mo. Naghihintay ng tagumpay mo. Come on, somebody, hallelujah. Yes, that attracts, amen, that divine demonstration that attracts God, amen, hallelujah. If you have a need, if you have a problem, it's time for God to show up His provisions and solutions. When you are full of worries and questions, that is an atmosphere for God to show you the answer, to give you the peace of God that passes all understanding. I'm telling you that need attracts. That's the atmosphere that attracts God. Kaya wag mong, amen, talikuran. Wag kang maawa sa iyong sarili. Because when there's a need, it is the atmosphere, amen, for God to perform, amen, your miracle. Amen, there's a miracle in the making when you have a need. Kaya sa tanghaling ito, bukas ang altar. I said bukas ang altar. Huwag mo nang hintayin ang altar na ito. Amen, ay tatawag pa sa iyo.